sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Hello, good morning sa atin pong mga taga-subaybay po ng aming pong pag-ibig program. Nandito po ako, si Mr. Eric Elioso at ang aking kasama po. Ako po si Christopher Lee. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po. So sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, ngayon po ay September 23 at nandito po kami para magbigay po ulit sa inyo ng mga impormasyon para po sa ating mga programa offered po sa ating po mga OFWs abroad. So sisimulan ko po ng aming pong bagong ito pong ongoing naming programa. Ito po yung aming pong OFW Dagdag Ipon Raffle Promo Part 3. So ito po ay nagsimula nung June 1 at ito po ay matatapos sa December 31, no? Now, ito pong programang ito ay third year na po namin, no? So, ang purpose po ng aming pong programang ito ay para po mahikayat po namin ang ating pong mga pag-ibig members abroad na makapaghulog po ng mas malaking ipon para po pagdating po ng panahon na kayo po ay mangailangan ng inyong mga benepisyo big fund, pwede nyo pong ma-avail. Ayan po. So, nandito po kami para po encourage po kayo na sumali sa aming pong raffle promo para po kayo po ay manalo rin po ng aming pong mga raffle prizes na masyadong actually po parang ito po mga prizes natin na to ay pang OFW talaga dahil ito po ay puro mostly gadgets, no? Una po dito, ito po yung consolation prize po namin, ang ating pong iPhone 6. Mamimigay po kami ng iPhone 6. 16, teka po ang ating pong raffle, ang raffle po natin na ipamimigay po sa preliminary draw ay iPhone 6. Meron po tayong MacBook Air. Meron po tayong round trip air ticket na ipamimigay sa September 25. Pero ito po ay na-move. Ang raffle draw po namin ay gaganapin po sa September 30. So, ayan po. So, para po dun sa ating po mga gusto pa pong humabol na mag-rehistro, maaari pa po kayong mag-rehistro at para po makasali sa aming raffle promo. Okay. Now, ito po, paano po sumali dito sa raffle promo? So, napakadali lamang po sumali. Para po sa pagsali, kailangan nyo pong magrehistro sa aming website sa www.pagibigfund.gov.ph. Magrehistro lamang po para sumali sa aming pong raffle promo. Kapag nakapagrehistro na po tayo, meron pong confirmation email na kayong matatanggap na galing po sa amin na kayo po ay nakasali na sa aming raffle promo. Ang second po ay yung paghuhulog po ninyo sa raffle promo period po namin na June 1
hanggang December 31. So dapat po nakapaghulog po kayo nito. At para po mabigyan namin kayo ng electronic raffle entries ninyo. Ang raffle entries din po ay ipapadala namin through email. So kaya po dapat po yung inyo po mga ni-registered na email address during the joining po ninyo, dapat po nabubuksan po natin ito, no? Tapos yung pangatlo na po yung pag-announce na po namin ng aming pong mga raffle winners, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, sa September 30 po ang first preliminary draw ng raffle promo na kami po ay mamimigay ng iPhone 6, MacBook Air at saka po round trip air ticket. Ayan po. So dun sa mga dun sa ating pong mga members po na hindi pa po nakakatanggap ng mga raffle entries, para po dun sa mga ganitong issues, maaari po kayong mag-send po ng inyo pong email sa aming pong rafflehelpdesk@pagibigfund.gov.ph para po ma-address po natin yung inyo pong issue at para po ma-issuean tayo ng mga raffle entries. Ayan po. So, ayun po, para po sa ating po mga viewers ngayon at kung gusto nyo pong sumali sa aming pong raffle promo, mag-join po tayo at para po mainggan nyo tayo na makapaghulog ng mas malaking ipon at para po pag dumating na po yung pag-claim po natin ng ating mga benepisyo ay malaki rin po ang ating makuha. Ayan po. So with that po, we will start our program po dun sa aming po mga benepisyo po na matatanggap po ng Pag-ibig Fund. So sa aking pong kasama si Sir Chris po ang mag-explain ng aming pong mandato. Ito po yung aming pong savings program sa Pag-ibig Fund. Ayan. Salamat, Sir Eric. Ayan, so sa ating mga taga-panood o taga-pakinig, basically po ang Pag-ibig ay itinatag noong June 1981, pero sa bisa po ng RA 9679 o Home Development Mutual Fund Law of 2009, isinama na po ang mga OFW sa mga magiging mandatory na miyembro ng Pag-ibig. So simula po noong January 1, 2010, automatic po ang lahat ng OFW ay mandatory ng maging member ng Pag-ibig. So bukod po sa kanila, naisama rin po dyan, syempre yung mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, pribado at gobyerno, members ng AFP, mga household, at mga seaman. So ano po ba yung mga benepisyong nakapaloob dun sa RA 9679? So bilang miyembro po ng Pag-ibig, ito po yung inyong mga benepisyo. So basically kasi ang Pag-ibig, ito ay savings program. So pag sinabi pong Pag-ibig, kalimitan po kasi ang naiisip ng karamihan, mas kilala kasi ang Pag-ibig pagdating sa housing loan. Pero meron siyang hindi medyo nalalaman ng ating ibang mga kababayan na ito pala ay savings program. So pag ikaw ay miyembro ng Pag-ibig at ikaw ay naguhulog, ikaw ay nag-iipon. Ayan. So bakit po sinabing ipon siya? Lahat po ng inyong hulog sa Pag-ibig, kahit magkano po siya, considered savings nyo na. So ikaw ay nag-iipon para sa inyong retirement. So bukod po sa ipon, kung di nyo po na itatanong, meron po siyang tinatawag na dividendo o tubo. So yung tubo pong iyan o interest ay kinukuha sa 70% na income ng Pag-ibig. So yun po yung mandato na nasa RA 9679 na 70% ng kita ng Pag-ibig ay ibabahagi sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig. So wala kang dapat ipag-alala na yung pera mo ay mawawala lang kasi habang yan ay nasa Pag-ibig at ikaw ay nag-iipon, taon-taon ito ay tumutubo o nanganganak. Ang maganda rito, Sir Eric, ito ay tax-free. Yun so, ang ginagandang po feature siya. po nito, no? Tax-free po ito. Apo. Yes. Ayan. So, bukod po doon sa tax-free na dividends, so, kung gusto mo, pwede ka rin mag-loan. Kung ikaw ay may at least 2 years ng hulog o 24 months, pwede po tayo mag-avail ng ating mga short-term loans, gaya ng multipurpose loan,
o calamity loan kung sakaling mayroon tayong mga kalamidad at na-declare po ang ating lugar, pwede po tayong mag-apply nun. Okay, Ayan. sir. Sir Chris, with regards dyan, ngayon kasi ay may state of calamity ngayon sa Cavite, which is yung dengue yata, no? Opo. So, dito sa ganitong case yata ay maaring mag-file ng multipurpose loan ng mga members? Opo, pwede po. Yes. Basta importante po dyan ay dineclare po ng ating sanggunian na under state of calamity yung ating lugar. So, meron po tayong 90 working days para mag-apply kung sakaling na-declare po ng state of calamity yung ating lugar. So, meron tayong at least 3 months kung gusto po natin mag-avail ng Okay. calamity loan. Ayan. So, So- Sir Chris, dagdag ko lang. Dun sa calamity loan, di ba yung ating interest rate dyan ay mababa na yata, no? Opo. Oo. Sir Eric, dati kasi ang calamity loan, kapareho lang siya ng regular loan na 10.75. Okay. So, okay. lately po siya, binabaan na natin, ginawa na po siyang 5.95%. Yun. So, okay. almost half po siya. Almost half po almost nung half po ng dating regular interest. interest rate po Opo. namin sa MPL ang ibinaba. Ang maganda rin po dyan, 80% po ng inyong nahulog kasama ng tubong kinita ng inyong pera sa pag-ibig, yun Okay. po yung magiging net proceed ng inyong magiging calamity loan. Okay, so 80% 80% po. kapag calamity. Opo. Oo. Pag multipurpose loan, meron tayong basis kasi no sa Opo. hulog, no? Ayun. Opo. Later po i-discuss namin 'yon as we go along do sa ating po mga benepisyo pa po matatanggap na pag-ibig. Ayan. Ng mga pag-ibig members. Ayan. Actually, doon na tayo. Mag-jump na tayo siguro sa ano. Sa, Okay. sa loans po natin. Sa loans na tayo. Opo, okay. opo. Okay. So, gaya nga po naman nabanggit ni Sir Eric, Okay. pag ikaw ay 2 years ng member ng Pag-ibig, pwede tayo mag-avail ng multipurpose loan or calamity loan. Sa multipurpose loan po, hindi siya gaya ng calamity loan na 80% na ibibigay sa member. Pag multipurpose loan, binabase po siya sa term of membership natin sa Pag-ibig. Okay. So, kung Ayun. ikaw ay Okay. at least 2 years na membro, Mhm. pwede mong utangin 60% ng inyong naipon kasama ng tubo ng pera mo. Okay. Kung ikaw ay at least 5 years, 70%, or kung ikaw at least 10 years pataas na miyembro ng Pag-ibig, 80% po ang pwede nyong utangin. Okay. So, yung loan po natin na multipurpose loan, payable po siya into 2 years at may interest rate po siya na 10.75 per annum. Okay. Yung 2 years po na yon, anytime, kung gusto nyo pong i-fully pay yung loan nyo, pwede po yon. Ang maganda po dyan, kung ikaw ay nagbayad ng advance sa inyong payment or amortization sa loan, tatanggalin po yung interest niya, yung unearned capitalized interest. So, ang babayaran mo lang ay yung mismong principal balance. Oh, Ayun po okay. siya. Parang may rebate po Yes, siya. yes, may rebate. Ayan. So, mas magandang bayaran ng loan na mas maaga Opo. para konti lang actually yung mababayaran nilang interest, di ba? Opo. Pag sa ganun. At kung sakaling gusto nyo ulit mag-loan, at least pwede na kayong anytime at buo nyo pong makukuha yung proceeds. Wala po Ay. siyang bawas. Okay. Ayan. Ayun. Okay. Meron po tayong inquiry regarding po sa kung paano magbayad ng membership savings. So, coming from Romy ng Cavite, no? So, sa pagbabayad po, marami po tayong mga payment facility na kinikater po natin para sa ating mga local members saka sa mga OFWs. So, meron po tayong pwede po tayong magbayad sa any Pag-ibig office po, sa mga tanggapan po ng Pag-ibig Fund na located sa lugar ninyo. Maaari din po kayo magbayad sa Bayad Center. Ayan po, na located po sa marami pong branches nila. At maaari din po tayong magbayad sa any Robinsons Mall at saka po sa SM Malls. Meron din po tayong mga opisina dyan. At sa abroad naman po, dun sa aming po mga accredited remittance partners like iRemit, PNB, Metrobank, at saka po sa mga AUB, and also yung ating bagong addition sa payment facility. Ito yung Sir Chris, yung ating online payment facility na ginagamit ang credit card. Opo. Oo, basta ito ay powered by Visa or Mastercard, maaari po kayong magbayad ng inyong membership savings sa Pag-ibig Fund. Ayon. So, with regards sa housing loan payments, it's the same thing. Pwede po tayo magbayad doon sa aming po mga nabanggit.
At para doon sa mga OFWs na nakikinig sa amin, kung kayo po ay walang pagkakataon na makapag-inquire sa amin po mga opisina, pwede po kayong mag-send ng inyong inquiry sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. That is ofwcenter@pagibigfund.gov.ph para po sa mga iba nyong katanungan, especially kung walang payment facility na offered sa lugar ninyo. Ayan. So, also, dito may isang question dito, Sir Chris. Ito pong regarding sa calamity loan, isang tanong po ni Sir Roger ng Paco, Manila. So, isusunod na po namin ito after po natin ma-discuss itong multipurpose loan. Ayan. So, balik po tayo sa multipurpose loan. So, gaya po na nabanggit ko kanina, Sir Eric, ang loan po, yung multipurpose loan, ay payable into 2 years. 2 years to pay. 2 years to pay, Okay. 10.75 per annum Okay. yung interest rate niya. Then, anytime po, gaya na nabanggit ko kanina, pwede po siyang bayaran agad para mas maikli yung term, Okay. mas mabawasan yung interest na babayaran nyo. Then, Okay. anytime kung sakaling kailangan mo mag-loan, mas Pwedeng malaki mag-loan yung... ulit, no? Opo, Kasi renewable siya. once na matapos kasi kagad yung kanyang loan, pwede ulit siyang mag-apply ng renewal. Renewal. Oo, yes. Or just in Okay. case, kung hindi niya man agad ma-fully pay, Okay. at nakapaghulog na siya ng at least 6 months na amortization or equivalent po yun Okay. ng 25% ng kanyang principal loan sa Pag-ibig, pwede niyang i-renew. So yung Okay. balance niya po Yun. dun sa previous na MPL niya, i-offset na lang dun sa panibagong loan niya, malulong niya. Doon sa Renewal po niya. siya, Okay. sa renewal. Okay. Ayan. Tapos para din po doon sa mga OFW members natin abroad, kung kayo po ay nagkaroon ng multipurpose loan or yung tinatawag po nating salary loan dito sa Pilipinas sa Pag-ibig Fund, kung kayo po ay hindi nakapagbayad for 2 years, ang ginagawa na po ng Pag-ibig Fund ay ino-offset na po natin ito sa inyo pong total accumulated value. Na ito pong perang ito ay yung inipon nyo po sa Pag-ibig Fund na meron pong kinitang dividendo. So, hindi na po kayo problema na isipin na may interest pa to, penalty. So, from the time na 2 years po, hindi nyo mahulugan ito, ino-offset na po namin ito sa inyo pong TAV, kung amin pong tawagin. Ayan. Opo. So, para po doon sa mga concerns ninyo regarding dito sa salary loan ninyo sa Pag-ibig Fund, basta po, after 2 years, ino-offset na po namin ito. Ayan. Para wala na po kayong paproblemahin. Ayan. So, dito na po siguro tayo sa calamity loan. Ito po yung para yung- doon sa question po ni Mr. Roger ng From Paco. Paco, Manila. So, sabi niya, ano po ang calamity loan? So, basically, calamity loan, ino-offer po siya ng Pag-ibig every time na may calamity. So, ang pinaka-requirement lang po dyan ay na-declare po yung lugar natin ng ating sanggunian. So, under state of calamity po siya. So, ang pinaka-requirement lang naman po dyan ay residente ka ng lugar na idineklarang under state of calamity. So, dapat yung mga government IDs na Opo, papakita na- niya nandoon sa lugar na yon, no? Yes, Okay. importante po dyan yung andun yung address mo. Kung sakaling wala kang ID, sir, na walang ganong address, pwede ka namang humingi ng barangay certificate. Ay, okay. So, pwede po yan, inaalaw po yan ng Pag-ibig. So, para kung basta kung makapag-apply hindi ka. available yung government IDs, so pwedeng humingi ng Barangay barangay certificate. Apo. Okay. Ayan. Ayan. So, sa calamity loan, gaya po nung nabanggit ko kanina, just in case qualified ka, meron kang 90 working days or 3 months para mag-apply. So, pag nag-apply ka na, yun ang kailangan natin, either barangay certificate or any proof of identification, andun pa yung address na doon ka nakatira. Then, ang malulone nyo nga po ay automatic 80% ng inyong TAV or yung total savings nyo sa Pag-ibig. So, dito po pag calamity loan, hindi po namin titignan kung gaano ka nakatagal na miyembro ng Pag-ibig. So, kahit 2 years member ka lang, automatic 80% po ang pwede nyong makuha or as proceeds ng inyong loan. So, kung malaki ang naipon mo sa loob lamang ng 2 taon, 80% po niya, yun yung makukuha nyo as proceeds ng calamity loan nyo. So, wala pong kinalaman dito kung gaano ka nakatagal na member. Okay, Sir Chris, Yan. dadagdag ko lang, no? Kaya po nandito po kami para i-encourage po kayo na dagdagan po ninyo yung ipon ninyo para po mas malaki din po yung ma-avail ninyong mga loans tulad po na na-mention po namin sa multipurpose loan at saka po dito sa calamity loan. Kasi ang basis po ng Pag-ibig Fund para dito sa mga loan na ito ay
yung inyo pong iniipon. Opo, tama po. Kasi po dito sa local, dito po sa Pilipinas, ang hulog lamang po ay 100 sa employer at 100 sa empleyado. Kaya a total of 200 pesos. Now, kung kayo po ay gusto po ninyong dagdagan ng inyong hulog, pwede pong voluntary itong bayaran at pumunta lamang po sa any partners po namin na na-mention ko kanina, tulad ng Bayad Center na kalat na po ito. So pwede kayong pumunta ron. Basta i-present nyo lang po yung Pag-ibig MID number ninyo. Sabihin nyo lang po na maghuhulog kayo ng inyong member savings. At para sa buwan na to, kahit po madoble ang ating buwan na hinulugan, okay lang po ito kasi ang total amount po at saka po yung number of contribution naman ang titingan ng Pag-ibig para sa pag-grant ng inyong multipurpose loan o yung inyong calamity loan. Ayan. Opo. Kaya po sa ating po mga viewers, dagdagan po natin ang ipon para po mas malaki po ang ma-avail ninyo mga benepisyo sa Pag-ibig Fund. Ayan. Tama yun, Sir Eric. So, additional lang din po, kasi dati po, kung meron kang multipurpose loan, or just in case may calamity tayo na declare yung lugar natin, pwede ka mag-avail ng calamity na tapos ang proceeds niya ay babawas yung multipurpose loan, no? So para mangyayari ay renewal. Okay. Ngayon po kasi ginawa natin siyang hiwalay. Okay. So, kung meron ka multipurpose loan, nakapag-loan ka siguro mga 60 to 80% ng nahulog mo, at just in case na-declare yung lugar natin na under state of calamity, Okay. yung makukuha nyo po dun sa multipurpose, yung sa calamity loan nyo, buo po siya. So, hindi po ibabawas yung balance nyo dun sa multipurpose loan nyo. So, ngayon po sa bagong guidelines ng Pag-ibig, separate na po siya. Hindi na po siya i-offset dun sa previous na loan. Okay. So, pwede ka mag-avail ng calamity at the same time multipurpose loan. Multipurpose loan. Ayan. Okay. Okay, saan na tayo, Sir Chris? After the calamity loan? After the calamity loan, Oo. siguro jump na po tayo dun sa Mag-housing loan. Okay. So, sa housing long-term loan ng Pag-ibig. Okay. Para mag-avail ng loan program sa Pag-ibig Fund, so ang requirement natin, Sir Chris, ay 24 months of contributions, no? So, sa multipurpose loan, yun din po ang requirement. Calamity loan, hindi naman siya requirement, no? Kailangan din po, pero na pinaka-important ma-reach ang 24. Okay. Tapos, housing loan, ganun na rin po, no? So, ang i-discuss ko naman po ay yung ating housing loan program para po sa ating mga viewers, para po malaman ninyo kung ano ang proseso ng housing loan, no? So, basic requirement po para sa isang OFW ay yun nabanggit po namin na 24 monthly contribution o 2 years. Okay. Sa mga members po natin abroad na hindi pa miyembro at gustong mag-avail ng housing loan, madali po ito dahil pwede nyo pong bayaran ng lump sum o outright yung 24 contributions kaagad para makapag-housing loan. Now, sa 200 pesos na hulog kada buwan, pwede nyo na pong bayaran yung 4,800. Pwede na kayo mag-apply ng housing loan, no? Immediate po ito, no? So, on the same day, pwede na kayo mag-apply ng housing loan sa amin. Now, ito po yung isang requirement natin, 24 monthly contributions. Second po, ito pong Certificate of Employment o Employment Contract. Okay. Pwede pong, ito pong kontrata ninyo ay dumaan ng POA or sa Philippine Overseas Labor Office ng bansang kung nasaan po kayo. So, kung authenticated po ito ng Polo Office, pwede po itong gamitin para sa inyong loan application. Kung sakali naman po na Certificate of Employment ang inyong ipipresent, dapat po ay ma-certify po ito ng aming pong mga member service officer sa inyong bansang pinagtatrabahuhan. Kung sakali pong hindi po available at wala pong available na service desk abroad do sa lugar po ninyo, mas maganda po ang kontrata na lang ang inyong i-present sa amin. Ayan po.
Ang aming pong tanggapan sa abroad ay meron po tayong 22 post abroad. So meron po tayo sa Asia Pacific, meron tayong Singapore, Hong Kong, Macau, Brunei, Taiwan, meron po tayo sa Japan, meron tayo sa Korea. So yan po yung mga bansang meron po tayo, at saka po Malaysia, sorry. So meron po tayo dyan sa mga bansang yan. Sa Middle East naman po, sa KSA mismo, sa Kingdom of Saudi Arabia, meron po tayo dyan. 3 po opisina natin dyan sa Al-Khobar, Jeddah, and Riyadh. Meron po tayo sa Bahrain, meron po tayo sa Kuwait, meron po tayo sa Oman, meron po tayo sa UAE, 2 pong opisina namin dyan, sa Dubai and Abu Dhabi. Meron pa po tayo sa, ano pa ba mga bansa, Middle East? UAE, Kuwait, KSA, basta po yung may mga usually frequented po ng mga Filipinos, usually nandoon po ang aming opisina, at matatagpuan po sa mga embahada o konsulado. Now, sa Europe naman po, meron tayo sa Milan, Italy, Rome, meron po tayo sa Greece, at saka po sa UK. And meron na po tayo sa North America, ito pong New York. Ayan po. So, yan po yung mga aming opisina sa abroad. Now, third requirements po. So, una po ay yung 24 monthly contribution. Second po, certificate of employment or employment contract. And yung third po, yung special power of attorney. Ito po. Ang SPA po o yung special power of attorney, meron po tayong forms na supplied, no? Pwede pong i-download sa aming pong website ito, at dalhin nyo lang po sa any nearest embassy, consulate, at pa-authenticate po natin. At ito naman po ang ipapadala natin sa ating pamilya dito sa Pilipinas, na siya naman pong gagamitin ng inyong pamilya sa pag-apply ng inyong housing loan application sa branches po namin dito sa Pilipinas, no? So 24 months certificate of employment o employment contract, at saka po SPA. Yan po yung basic requirement, no? Doon naman po sa mga technical na requirements po na kinakailangan naman dito sa Pilipinas, ayan, meron po tayong different types of housing loan. Ayan. So, una po rito yung purchase of residential lot. Okay. Sir Chris, gaano kalaking lote ba ang pwede lang na-avail ng isang housing loan borrower para sa lote lang? Ayan, pag lote po at a maximum po of 1,000 square meters. Yes, okay. Ayan. So 1,000 square meter lamang po ang maximum limit po namin para po sa residential lot, no? Kaya ako po namin sinasabing residential lot, hindi po pwedeng agricultural to. Hindi rin po pwedeng commercial lots. Okay? So dapat po ay residential ito, at dapat po titulado. Ayan po, dapat may available po yung inyong land title. Ayan. So, second po natin type ng housing loan ay ito pong purchase of residential unit. Okay. So, sa residential unit, pwede pong bago. So, sa mga, Sir Chris, no, sa mga developers na nag-market po ng kanila pong mga units, mga projects na available for Pag-ibig financing. So, pwede rin po yung mga old units na katulad po, let's say, yung kapitbahay po ninyo, binebenta ang inyong, sa kanilang property sa inyo. So, pwede po yan. Basta po, may titulo lang po ito, no? Tapos, third po, yung ating condo units na in-offer ng mga developers. Mostly po, in-offer dito sa mga OFWs abroad. Yun lang po, dapat po ay ito ay turnover na. So, after turnover po, doon pa lang natin pwedeng mag-apply ng housing loan sa Pag-ibig Fund. Isinasama na rin po dito yung parking lot ng condo. So, usually naman po may titulo kasi ang parking lots na available sa mga condos ngayon. So, pwede na po ito. So, ano po nito, purchase of condo unit with
parking lot. Ayan po. So, yan yung second type natin ng housing loan. Ano pa, Sir Chris, ang ating... Ayan, so ibang types natin ng housing loan, pwede po yung, ayan, kung meron po kayong lupa, titulado naman, so pwede nyo po siyang patayuan ng bahay. Yes. So, ang importante po dyan, pinaka-requirement mo sa pag-ibig, bukod sa titulo, sa amilyar, sa tax declaration, pinaka-importante po yung plano ng bahay. So, dun sa ipapatayo mo. So, base po sa plano, sa bill of materials, dun sa estimate ng engineer o architect, dun po natin malalaman kung ano yung magiging value ng bahay na ipapatayo at ano magiging loan mo sa pag-ibig. Okay. Ayan. So, yung fourth type po namin is ito po yung home improvement. Ito na po yung renovation, no? Na commonly na ina-avail po ng ating mga OFWs kasi meron na silang mga existing housing units. So, pwede po tayong mag-apply ng extension or renovation ng inyong mga units, no? So, fifth natin na type ng housing loan ay yung ating refinancing po, no? Existing loan sa isang financial institution like yung bangko. Tulad po nito, meron tayong existing mortgage sa bangko. Pwede gusto niyo po i-transfer sa Pag-ibig Fund? Yes, pwede po nating i-transfer sa Pag-ibig Fund provided po na kayo po ay 1 taon nang nakapaghulog sa inyong mortgage sa bangko, pwede po nating i-avail itong refinancing at dapat po kayo rin po ay updated sa inyo pong pagbabayad nung mortgage niyo sa bangko. So, yan po yung ating mga types ng housing loan. Now, any combination po nung nabanggit naming 5, pwede nyo pong i-avail. Let's say po, gusto nyo pong bumili ng house and lot with renovation, pwede po yun. Lalo na yung bago po natin, Sir Chris, no? Yung multiple housing loan. Opo, multiple housing loan. Meron tayong multiple housing loan. Kung kayo po ay meron ng existing Pag-ibig housing loan at gusto nyo po mag-avail ng another housing loan, nagamit pa rin po ang Pag-ibig Fund, pwede po ito, provided lang po na kayo naman po ay may capacity to pay para po doon sa second loan ninyo. Kasi, Sir Chris, medyo mahigpit tayo doon sa yung salary. Opo. Salary nung ating mga OFW members, especially ang kanila pong employment naman sa abroad ay syempre 2 years lang, 'di ba? Ang kanilang mga kontrata. So medyo strict kami diyan. So sa ngayon po, meron tayong multiple housing loan, so pwede na po tayong mag-avail nitong second loan from Pag-ibig Fund. Ayan po. So hindi naman necessarily na katabi yung unit. Pwede po sa ibang lugar ito. Ayan ho. Kasi dati po required na dapat adjacent dun sa property. Yes. So dati hindi dati dapat po dapat katabi. dapat mismo. katabi lang. Oo. So ngayon pwede nang malayo. 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 Kahit iba yung titulo, pwede po 'yon. Yes. And so additional lang din po pala doon, Sir Eric. 'Di ba tayo ngayon, medyo may global warming na tayo. So medyo kapos tayo sa kuryente. Yes. So naglabas po ang Pag-ibig ng bagong circular, kasama po 'yun doon sa multiple housing loan na pag-a-apply. Yes. Kung kayo ay bibili ng bagong property, bagong bahay at lupa, pwede na pong isabay yung provision ng solar panels. Yes, ito yung bagong natin solar panels, no? Oo. So, pag ikaw ay maglo-loan sa Pag-ibig, pwede mo na sabay ng pambili ng solar panel, kasama na po 'yun sa ilo-loan nyo sa Pag-ibig. Yes. Oo. So, kasi ngayon yung mga modernong bahay ngayon kasi yan ang mga kinakabit ngayon para makasave tayo ng kuryente, especially kung gumagamit ka ng heater sa bahay mo, ito ay mas magandang gamitin sa inyong bahay, no? Ayan. So, actually ngayon, Sir Chris, medyo kung makikita mo, medyo nag-i-evolve yung ating mga housing loan programs, tama po, no? Yan. Oo. Kasi mas nakikita rin kasi ng Pag-ibig Fund kung ano yung kailangan ng mga miyembro, especially do sa mga OFWs na tipong
ang solar panel talagang pang pang high-end actually, no? So sa mga ordinaryong bahay medyo parang magdadalawang isip pa, pero kung gusto mong eco-friendly ang iyong bahay, ito ang magandang i-avail yung ating mga solar panels ngayon. Ayan. Oo. So with that, ito na po, no? So ang mga na-discuss po namin is yung mga benepisyo ng isang Pag-ibig member. Ayun po. Idadagdag ko lang, Sir Chris, no? Hindi mo lang na discuss yung pag-withdraw. Ay, oo, yung pag-withdraw. Yung pag-claim, ngwari, hindi ka naman mag-a-avail nitong ating mga loan programs. Kung ako ang miyembro at naguhulog lamang sa Pag-ibig Fund, ano ba yung mga grounds natin para ma-claim ng isang miyembro ang kaniyang mga contribution? Ayan. So basically po, ang term kasi ng membership sa Pag-ibig ay 20 years. So pag bibilangin po yung number of contributions doon, ito dapat ay 240 months. So just in case na kumpleto mo yon, anytime pwede mo nang i-withdraw yung pera mo sa Pag-ibig. So kahit wala ka pang 60, hindi ka pa retireable, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo. Ito ay lahat kasama ng dividendo. So, total accumulated value, lump sum po ang ibibigay ng Pag-ibig. Lump sum, okay. Sir Chris, ganito. Meron tayong commercial break at i-discuss natin further kung paano yung grounds natin to claim para doon sa mga Pag-ibig savings. Magbabalik po kami. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi Good morning po sa inyong lahat at ngayon po ay September 23, 2015 at nandito po kami para tugunan po ang inyong mga pangangailangan at sa mga serbisyo ho may offer ng Pag-ibig Fund. Before that, para po sa ating po mga viewers, para po kayo po ay makapag-tune in sa amin po, mag-login lamang po sa www.usstream.tv/channel/kakampi online, kakampi-news.blogspot.com or kakampi.wix.com/kakampi. Or pwede po kayong tumawag sa local numbers po 553-8656 or 788-3607. Ayan po. So, going back po sa naputol nating discussion, ito po yung ating grounds for withdrawal. Ayan po, ng Pag-ibig Savings
Pag-ibig Fund po. Ayan. Ayan. So, yung unang ground po kanina, yung nabanggit ko, ay membership maturity. Yun po yung 20 years of membership na may 240 months na hulog. So, yung Okay. pangalawa po ay yung retirement. So, karaniwan po, pag sinabing retirement, ito ay pag ikaw ay nag-edad na ng 60. Ito yung ano ito yung common Common, Oo, senior eh. age. senior age. Ayan. Yes. So, pag kayo ay umabot na ng 60, so anytime po, pwede nyo nang i-withdraw yung pera nyo sa Pag-ibig. So, let's say birthday nung miyembro September 23, September 23. Apo. Ika 60 years old niya na. So, ngayong araw ba na to, pwede na ako mag-file o bukas pa? Pwede na po ngayong araw. Pwede na ngayong araw. Oo, pwede na po ngayong ayan. araw. Oo. So, Ayan. basta po tumungtong kayo ng 60, 60 pwede na mag-avail po ng claim. sa claims Pag-ibig. or withdrawal ng Yes. hulog. Oo. So, bukod po doon, pangatlo ay termination from service by reason of health. So, just in Okay. case hindi na tayo kayang magtrabaho dahil Okay, meron yes. tayong malubhang sakit, pwede nyong gamitin yung ground. Usually, ito yung medyo malala na. O, mga dreaded disease. Dreaded diseases Oo. like cancer. Cancer, Ayan po. Tapos yung ating mga na paralisado. na paralisado. Oo, yung mga paralyzed ano na natin, no? Mga members na from waist down, yung mga ganyan. Mm. O kaya yung mga naputulan. Ayun, yung sa mga naputulan, Oo. doon po yung papasok. Ay, susunod yung- pala yun. Susunod pala yan. Sorry. Okay. Yun yung ano muna, yung termination by health By reason reason. of no? health. Okay, yes. Ayan, so okay. yun yung nabanggit na rin ni Sir Eric, doon po Okay. ipapasok yung Sorry, Sir Chris, may pamabilis okay tayo. Parang ano Ayan. withdrawal dahil sa physical disability. Ayun. So dito ba sa physical disability, Mm. ini-stress po namin yung total. So Yes. kalimitan po kasi naputol yung isang kamay, Oh, hindi yung po isa. total yun. Kaya Mm. kailangan kasi total. Yung dalawa. Dalawa. Yung Pero dalawa hindi naman mismo. actually ganun ka-strict ang Pag-ibig. Oo. Basta base sa ating sa aming guidelines, basta Mm. na-declare ka as totally disabled for at least 120 days or Oo. mga 4 months yon, Yes. certified yun ng inyong physician, pwede Yes. nyo pong gamitin yun as ground for total disability. Yes. Going back Ayan. do sa number 3 natin, yung reason ba of health. Of health. Dapat meron tong physician statement. No? Opo, importante po Oo, talaga yun. importante Physician yun na statement. sila po ang magse-certify na ito po ang inyo pong karamdaman. Oh, Oo. hindi ka na fit to work. Tapos nakalagay doon na not ayun, fit to work, no. Wala Yes. wala nakalagay po 'yon, no. Oo. Ayun. So, susunod po, Fifth natin ay insanity. insanity. Okay. Actually, bihira lang naman to actually. Bihira to. At kung may ganito man nangyari, hindi na Aha. kailangan isama siguro yung member. Yes. Oo. So, kahit yung tamert na lang niya siguro, Yes. pwede na po yun pwede na. para sa Oo. pag-a-apply ng claims. Oo. So, sa mga ganitong case po pala, ang automatic kasi na dependent ng sakaling Okay, disabled kung ang na-insane miyembro yung ay member, married, so immediate family kagad to. automatic Oo. po asawa So asawa at saka mga anak. at mga Ayan. anak. Kung Okay. ikaw ay single, Mhm. parents, Yes. or mga kapatid. Yes, tama. Oo. Ayan. Ayan. Paano Sir Eric kung dalawang asawa? Dalawa. So siyempre yun yung kung sino yung nauna. Kung sino yung una nagrehistro. Ayan. Oh, pero dun sa ganyang case no, kasi may kaso 'yan eh. Oo, 'di ba? Sir Chris, especially baka malaman nung first na may nag-claim na para dun sa claim ng asawa niya, di yun ang mas mahirap para sa atin. Opo. So, kami, ina-assure namin yung completeness ng document na isasubmit ninyo. Tapos, especially, dapat NSO lagi ito. Opo. Oo. Kasi para sa mga ganitong cases na merong ibang nag-claim, actually, very, very rare yan na case na meron ang nag-claim yung second. Oo. So, lagi si first ang nauuna. Pero hindi rin, meron ding possibility talaga na may ganyang mag-claim, no? So, syempre, ang magiging basis ng Pag-ibig Fund, ma-check natin thoroughly yung beneficiary ng miyembro. Oo. So, as much as possible, makontak natin yung kanilang Opo. mga pamilya at saka yung mga relatives nila. Oo. Ayan. Ayan.
So, yung pang-anim nating requirement, Pang-anim nating ground o yung permanent departure from the Philippines. So, kung ikaw ay balak mong mag-for good dyan sa abroad, usually yung mga napipetition. yung mga napipetition, yes. dyan na kayo magiging residente o citizen, anytime pwede nyong i-withdraw yung pera Pwede nyo sa nyong pag-ibig. Yes. So, pero kung sakali naman kasi ini-advise natin sa ating mga miyembro, although qualified sila dito sa permanent departure, kung ikaw ay medyo bata pa at hindi mo pa naman kailangan ng pondo, kasi ituloy mo lang muna. pwede namang voluntary na ipagpatuloy ito sa bansa mong pupuntahan at yun nga, yung nabanggit nating payment facility, yung online na yung credit card na pwede na kahit saan po silang gumamit, basta powered lang po ng Visa or Mastercard. Now, dun sa permanent departure from the Philippines na grounds namin for claim, dapat po i-prove ninyo, no? So, meron po kayong documentation na ipipresent po sa amin na kayo po ay nagkapalit na po ng citizenship, yung inyong visa na doon sa pupuntahan yung lugar, dapat po ma-present po ninyo sa amin ito. Ayun. At yung panghuling grounds natin, Sir Chris, yung last ground po na natin. wag naman nating i-avail lahat. Oo. Ay, yun po yung debt. So, just in case, pumanaw po yung ating miyembro, automatic po, gaya na nabanggit kanina, immediate dependent po ang magiging beneficiary. So, yung mawi-withdraw po rito, automatic, yung lahat ng hulog ng miyembro at yung additional po na burial benefits sa pag-ibig. Okay. Magkano ba ang ating debt benefit ngayon? Sa ngayon po ay 6,000. 6,000 pesos. 6,000 pesos. Opo. So, in addition po dun sa inyong naipon, meron po tayong debt benefit na ibibigay na 6,000. 6,000 pesos. Now, kung ito pong inaipon ninyo below 6,000, yan naman po, ang debt benefit na matatanggap ninyo, kung ano po yung corresponding dun sa inyo pong naipon lang. Ayun, dodoblehin lang po siya. Dodoblehin lang namin po yan. No? So, kung inyo pong naipon ay 3,000 pesos, ang debt benefit po ninyo ay 3,000. Ganun po siya. Ayan. So, yan po yung ating mga grounds para po maklaim ang isang pag-ibig contributions. Now, Sir Chris, ang tanong, kapag ang miyembro 5 taon lang naghulog at hindi na pinagpatuloy ang kanyang ipon, ano ba ang mangyayari sa kanyang naipon? Ayan. At kailan niya makukuha ito? Ayun. Kung ikaw ay miyembro ng pag-ibig at sakaling may panahon na hindi mo talaga siya naituloy o hindi mo wala ka ng time na ituloy, magpiprevail pa rin po yung ating mga grounds. Okay. So, kung ikaw ay wala pang 60, hindi mo pa talaga pwedeng i-withdraw yung pera mo sa pag-ibig. Okay, yun. Kung wala pang 20 years yung hulog mo, ito yung 240, yung 240, hindi po talaga natin. pwede. Okay. So, mas ina-advise po natin na ituloy mo yan as voluntary member, kahit pa isa-100, pwede po yan. Yes, kasi ito yung ating minimum. Ito po yung ating minimum. 100 pesos. At maganda po dyan, actually kahit wala kang, hindi mo na itutuloy yung paghuhulog mo sa pag-ibig, kahit pa paano ay tumutubo pa rin siya. Oo, yes. Tumutubo pa rin. Kasi last year, ang dineclare po naming interest rate ay 4.18%. Ayun, napakalaki po yan. Tulad na na-mention namin, yung mga benefits po, tax-free. Tax-free. Ayan po, no? So, buong buo po siyang makukuha ninyo. Yes, ayan po. So, ito po, meron po tayong mga questions na natanggap po, no? Hiwalay po kami, 10 years na po. Pwede ba ako makakuha? Namatay po siya sa KSA last week. Ayan po. So, ang sagot po niyan, yes po, makaka-claim po tayo. Dalin lamang, dapat po, madala nyo lang muna po ang mga requirements na kakailanganin ng Pag-ibig Fund. Una na po rito yung death certificate. So, dapat po, may establish na po natin yung death certificate po ni Mr., no? So, ayusin nyo muna po ito kasi po kailangan po nating madokumento itong pagkamatay po ng inyo pong asawa. Lalo na po sa abroad po siya pumanaw, meron pong mga dokumento po yan
na piniprepare ang embahada, especially yun sa death certificate ninyo. So, siguro po, for the time being po, hintayin muna po natin itong mga dokumento to. Yun nga po, tulad po na nabanggit namin sa inyo, maaari po kayong mag-claim para po sa death benefit po natin. Ayan. Kung sakali ba, Sir Eric, saan pwedeng mag-file ng claims o withdrawal? Okay, doon sa pag-claim natin ng Pag-ibig Savings, any Pag-ibig office po, sa NCR po, marami po tayong opisina rito at saka po sa mga regional branches. Ang pag-claim po ay sa amin pong tanggapan lamang. Ayan po. Hindi po ito, wala pa po tayong online application po ng claims. Ayan. Opo. Tapos, meron din po tayong bago. Kung sakali po gusto nyong yung claim ninyo ay ipasok sa MP2 o yung Modified Pag-ibig 2 program namin, na which is i-discuss ko po later, maaari nyo na po itong i-avail. So yung APB nyo, yung Application for Provident Benefit po, ay pwede pong i-transfer dito sa aming pong programa. Kasi ito pong programa nating Modified Pag-ibig 2, Sir Chris, ang maturity nito ay 5 taon lamang. 5 taon. Oo, yes. At saka po, malaki ang interest rate. So, mamaya po, i-discuss ko po yan. No? Meron pa po tayong isang question po rito. So, ano po ang requirements para sa housing loan? Galing po ito kay Renz. No? So, ito po yung basic requirements. 24 contributions sa Pag-ibig Fund, employment certificate or employment certificate o employment contract, and yung special power of attorney na galing po na authenticated sa Philippine Embassy o Consulate, or kung ang miyembro po ay nandito naman sa Pilipinas, ay bago po umalis, ay magpa-notaryo na po dito. Ayan. So, yan po yung basic requirements natin. So, hindi ko lang po masagot kung ano pong klaseng housing loan ito. So, hindi lang po na-mention kung ano pong type ng housing loan. So, maaari nyo po itong check rin sa aming pong website sa www.pagibigfund.gov.ph. Yung aming pong website po ngayon ay mas ini-enhance po namin para po yung mga information na kinakailangan po ng isang miyembro ay makikita nyo na po ang mga kailangan ninyo as a Pag-ibig member. Now, meron po kaming isang function po doon sa aming pong website, yung housing loan amortization calculator. Housing loan, amortization calculator pala, sorry. Ito po ay makakatulong sa inyo para po malaman kung magkano po ang inyong salary na requirement at kung magkano po ang inyong huhulugan o yung i-amortize ninyo sa housing loan niyo sa Pag-ibig Fund. So ito po ay makakatulong sa inyo para po ma-estimate ninyo kung kaya ba ninyong mag-loan ng ganitong halaga. Ayan po. So isa pong feature ito na makikita nyo po doon sa housing loan programs doon sa aming pong website. No? Ayan. Tapos ayun po. So i-discuss po namin ito pong additional program namin, yung Modified Pag-ibig 2 program. So, Sir Chris, paano ba sumali dito sa Modified Pag-ibig 2 program natin? So, meron po tayo ngayon yung Modified Pag-ibig 2 program. So, open po to sa lahat ng members ng Pag-ibig. So, lahat ng regular members. So, kung ikaw ay active member, pwede kang mag-apply ng Modified Pag-ibig 2. Bakit po modified? Kasi meron lang po tayong Pag-ibig 2 dati. Siguro mga 90s pa, bata pa ako noon. Most So, likely. sa Modified Pag-ibig 2 program, ito ay voluntary lamang. So, gusto mo mag-ipon lamang ng short term o sa loob lamang ng 5 taon, pwede kang mag-ipon sa Pag-ibig o mag-invest kasi sa Modified Pag-ibig 2 program, malaki po yung interest. Yes. Magkano Sir ba yung Chris, interest voluntary natin? ito, no? Apo, voluntary. No? Okay. Magkano ba yung interest rate, sir? So, ang interest rate natin ay sumusunod lamang po ito doon sa ating pong regular na Pag-ibig 1 membership. Kung 4.18 po last year, dinadagdagan po ito natin ng 0.5. 0.5. Okay. So, last year po, nagbigay po ang Pag-ibig Fund sa Modified Pag-ibig 2 na interest rate na 4.68.
Ayan, so Ayan napakalaki po 'yan. So, ayun. tax-free pa rin to, no? Sir Tax-free Chris, din di ba? siya, Sir Eric. Okay. Ayan, So, tax-free pa rin po siya, no? Apo. Ayun, so yung sa pag-modified pag-ibig to po, ang minimum na hulog dyan ay 500 pesos. So since savings program mo siya na hiwalay na voluntary at investment mo siya, ibig sabihin pwede kang maghulog ng kahit magkano. Okay. So any amount, kahit gani po kalaki o kaliit yan, basta minimum po ay 500, pwede mong ipunin sa pag-ibig. So yung paghuhulog po niyan, not necessarily monthly. So Okay. anytime kung gusto mong may malaking pera dyan, may extra. Kapag may bonus. may bonus. Yes. Pwede yan. mong ihulog Okay. yan sa modified pag-ibig to mo. Yes, okay. Now, ano ang requirement natin para maging eligible ang isang MP2, ang isang pag-ibig member para maka-join dito sa ating MP2 program? Ayan, so pinaka-requirement lang, member ka ng pag-ibig dun sa mandatory membership. So, dapat So, aktibong Miyembro ka. So, miyembro. aktibong ang naghulog. Oo. So, for the past 6 months, dapat meron kang Apo, 5 hulog, or 6 months at Okay, least active 5 or ka. 6 months. Ayan. Oo, ayan. So, yan lang po ang eligibility para makapag-loan, para makapag-avail o makapag-enroll ang isang pag-ibig member sa Modified Pag-ibig 2 program. So, Sir Chris, saan pa pwedeng magrehistro nito? Ayun, kung gusto nyo pong magrehistro doon sa Modified Pag-ibig 2, pwede po siyang mag-register online. So sa Okay. ating website, punta lang kayo doon sa nabanggit ni Sir Eric kanina, www.pagibigfund.gov.ph. Tignan nyo lang po yung e-services na link. So makikita nyo po doon yung application for Modified Pag-ibig 2. Yes. So oo. pag open nyo po yon, kailangan lang doon yung Pag-ibig 1 na number mo. Yung yes, yung Pag-ibig ito number yung mo mismo. Pag-ibig membership ID number, no? Ayan, So, i-update mo lang yung mga ibang Yes. information, then automatic pag successful po siya, andun na yung modified Pag-ibig 2 number mo. Okay. Automatic right there and then pwede mo na siyang hulugan. Okay, Sir Chris. So, kapag nag-enroll ako sa MP2 program, yung Pag-ibig number ko ba ay mapapalitan? Hindi po. Okay. Actually, pag titignan po namin sa system yung modified Pag-ibig 2 number mo, Okay. nakalink siya dun sa regular membership mo. Okay. So, parang ano siya, parang extension ng inyong Pag-ibig membership. Okay. Okay. Ayan. Tapos yung Pag-ibig yung MP2 number na ma-generate dun sa enrollment niya sa online natin, ito na yung magagamit niya kapag siya ay maghuhulog na sa kanyang investment. Diba? Opo. Oo. Usually, ito pong number ng Modified Pag-ibig 2 ay nag-i-start sa number 5. 5. Oo. So, yung regular ninyo po na hinuhulugan kada buwan, ito po ay nag-start usually sa 1. So, 1. Ayan. So, yan po yung indication na kung ano po yung binabayaran nyo. Kung 1 po ang binabayaran nyo na nag-start po ng number 1 na 12-digit number, ito po yung Pag-ibig 1 membership ninyo. Kung ang start naman po ay number 5, ito po ang binabayaran ninyo o hinuhulugan ninyo ay yung Modified Pag-ibig 2 membership. Ayan. Oo. So, yan yung ating mga dapat po rin po malaman para po pagdating po tayo ay nag-remit sa abroad, especially sa abroad kasi yan po ang nangyayari. Nangyayari kasi, Sir Chris, nag-abide sila ng MP2 using the MID number. Yes. Oo. So, para po maiwasan ito, dapat po masabi rin natin sa ating pong mga sa teller mismo ng remittance company na pupuntahan ninyo kung ano yung hinuhulugan natin. Ayan. Oo. Para po maiwasan natin yung pag-reclass. Opo, Oo, yung nagre-request pagkahalo-halo kasi tayo, ng mga oo. nahulog. Yes, oo. Ayan. So, yan yung Modified Pag-ibig 2 program po namin na siya namang available aside pala doon sa Sir Chris, no, sa ating online registration, saan pa pwede Ayun. enroll ang ating members? Pwede po kayo mag-enroll kahit saang branch ng Pag-ibig. So, lapit lang po Okay. kayo sa Pag-ibig. Pwede Okay. po kayo mag-inquire at mag-register. Okay. Pwede na rin po kayo agad maghulog. So, kahit Maghulog, saang branch okay. po, pwede kayo maghulog dito sa Pilipinas. Okay. So, basta po, ang minimum nating hulog dito ay 500 pesos para sa Modified Pag-ibig Pag-ibig 2. 2. So, this is more on the investment side po. Kung gusto niyo Opo. po mag-invest ng inyong pong
natatago po ninyong pera at ayaw po ninyong magkaroon ito ng mga tax, no? Yes. So pwede ninyong gamitin ng Modified Pag-ibig 2 para po sa inyong investment, no? Tapos Sir Chris, ito po dahil malapit na po tayong magtapos sa ating pong programa, ibabalik ko lang po ulit yung ating OFW raffle promo part 3, no? So nandito po ulit kami para po encourage po kayong sumali sa aming pong ongoing OFW Dagdag Ipon raffle promo part 3, na kung saan kayo po ay mananalo ng aming po mga papremyo na iPhone 6, MacBook Air, round trip air ticket, at saka yung grand prize po namin na $10,000. Ayan po. So para po sumali, kailangan nyo lamang pong magrehistro sa aming pong website at mag-intend po kayo to join dito sa aming pong raffle promo. Makakatanggap po kayo ng confirmation email coming from us na kayo po ay kasali na. At susundan po ito ng raffle entries na siya namang ipapadala namin sa inyo kung kayo po ay nakapaghulog sa aming pong raffle promo period na kung saan hanggang June, nag-start po ng June 1 hanggang December 31. So lahat po ng mga naghulog during this period ang makakatanggap po ng raffle entries from us, no? So ang ating raffle draw po na preliminary draw ay sa September 30 po. Ito po ay gaganapin po sa 8th floor Justin Building ng Buendia branch po namin, no? So kung gusto niyo pong pumunta, welcome po kayong lahat. 2 PM po ito magsisimula. Now, para po dun sa mga katanungan regarding sa raffle promo, pwede po kayong mag-email sa rafflehelpdesk@pagibigfund.gov.ph. So ulitin ko po, raffle helpdesk at pagibigfund.gov.ph. Ayan po. So Sir Chris, any last words para po sa ating mga viewers para sa ating mga programa? Ayan. So basta po pag nakikita nyo yung mga pag-ibig, yung mga tarpaulin natin, mga flyers, isipin po natin para ito sa ating kinabukasan, Yes, para sa ating pagre-retiro, para sa ating pamilya. Dahil ang pag-ibig, ito ay ipon, hindi po siya gastos. Yes. So, maghuhulog ka para sa kinabukasan mo, para sa ipon mo, para sa iyong pamilya. Actually, Sir Chris, tinatanggal natin sa kanilang mindset na Opo. yung housing lang ang Yes, pag-ibig opo, fund, no? tama po yun. Kasi ito laging nagiging sinasabi ng mga ating mga OFW members na may bahay na ako anin ko pang pag-ibig fund. Okay. So, ngayon po ay nandito po kami, nagka-campaign po kami na i-introduce naman po itong aming pong talagang mandatory namin na savings program ng Pag-ibig Fund. Tulad po na nabanggit ni Sir Chris, this is for your future. So, maghulog po tayo ng mas malaki para po pag dumating po ang pagkakataon na kayo po ay mag-avail ng aming po mga benefits at saka po ang ating mga programs, mas malaki rin po ang ating pong claim sa ating pong mga programa, no? So, with that, Sir Chris, nagtatapos na po ang ating programa. Oo, bilis ng oras. Mabilis ang isang oras talaga. At sa susunod na Wednesday po, magbabalik po kami para po sa ating pong mga iba po ninyong mga katanungan. At Sir Chris, sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako.
pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko.